guys, ayan. Katatapos ko lang sa work, diretso ako dito sa Hidden Valley. Pipick up ako ng toys. Kaya lang yung kausap is di kalalabas lang din sa work. So, antay ako hanggang before 7. Mukhang mag-i-snow pa. Dumidilim. Sana wag naman. Kasi nakakapagod na ang snow. Pero ang ganda ng area dito. Ang sarap maglakad-lakad. Actually, ang dami naglalakad eh. Tapos parang sobrang tahimik. Tumitingin-tingin nga ako iba mga nire-renovate na yung bahay. Tapos ang dinaanan ko ata is 4 na playground. Sakto may pulis. Sabi ko, dahan-dahan kasi pababa siya. Sobrang tarik nung daan. Ngayon lang ako actually nakadaan sa lugar na to eh. Nadadaanan ko yung Hidden Valley pero ngayon lang ako nakapasok dito sa area na to. Maganda. Mga naghahanap ng bahay. Try nyo rito. Mukhang magugustuhan nyo rito. Tapos ilan yung dadaanan ko school? 2. Elementary at saka high school. Yan. Palubog na ang araw. Ayun o. Pag uwi ko kanina, kumain lang kami ng hapunan. Buti may nakaready ng pagkain. Ako naman yung kinuha yung laro kanina. Pinikap ko yung toys niya. Ayun sa akin naman. Mga nakabukas na to. Ito Hirono. Mga doble niya lang. Kasi blind box yan, di ba? At nasa bahay. Kasi parang hirap bilhin pag 20 something eh. Ito $10. Hindi ko naman kailangan yung box. 30 na nga eh. 35 na eh. 35 na? Hindi kaya nakalooban kong bumili ng ganon para sa ganito eh. Kaya nakita niya 10. Siya na ang nakipag-deal. Hindi na ako nakapag-deal kasi mura na talaga. Mura na. So 4 yung kinuha namin. Marami pa nga siya, ayoko lang eh. Kasi sabi ko, ayun lang tingnan. Sabi ko, marami na. Ikaw siya na lumabas, siya na nagkuha. Pilipina pa nga yata eh. Pilipina oh. Bata eh no? Doble-doble. Malamang maraming collection ng batang yan. Ayun. Ganda ng sunset. Pero sa kabila madilim. Ano yan eh, may pangalan nito? Mag-i-snow, di ba? Sabi nga mag-i-snow daw eh. Hanggang bukas ng umaga eh. Kapal ng ulap oh. Palubog yung araw pero nangangapal yung ulap. Naglalakad pa naman sana tayo, no? Oo nga. Uulan na hindi mo malaman eh. Babagsak na yan. Mamaya. Saka lumalamig ang hangin eh. Hindi mo na malaman yun anong isusuot mo eh. Kasi minsan suot mo kaninang umaga +4. So ito suot ko. Paglabas ko ang init kasi kanina sa kitchen tapos ang init. Ngayon lumalamig na naman. Ang temperature nga 13 lang naman pero mahangin kasi dahil nga mag-i-snow. I-snow. Kaya hindi na kami makakalakad at maglalakad kami. Kaso nag-pick up nga rin ng laruan. So, nood na lang. Kagabi nood kami ng Black Mirror. Maganda din eh. Maganda ang Black Mirror. Tapos na ba? Wala na tayong wala na pala. 6 na episode. Kami ng ng Eat Bulaga. Yung tawag na? Lenten season. Lagi namin inaabangan yung taon-taon eh. Iyan ah. Excited ka der. Tingnan natin ang mga nakuha. Parang alam niya na eh. Nakasa bulsa niya na yung gusto natin isa eh. Naka-ready. Nagulat ka ako binunot eh. Ano pangalan niya? Kasing cute mo yan ah. Sumatingin o. Tingnan mo. Galit siya, galit. Ang cute eh. Dagdag sa mga collection ko, mga cute. Yun yung mga magandang abangan eh. Yung mga The bamboo. Yung may may kaparehas lang na nakuha, no? Marami talaga nagbebenta eh. Kaya lang iba kasi mahal eh. Ang cute ah. Yung iba 20 binibenta eh, no? 25 pa nga eh. Yung isa may nakita ko is candy rin na packs. The Forest. Ito yung nasa bulsa niya na naka-ready. Ganda. Mahirap kasi magsimula ng mga ganito kasi pag natuwa ka talagang magdidire-diretso eh. Pero kasi ang cute-cute naman talaga. May tattoo pa siya eh. Tsaka $10, not bad.
Ito yung gusto Ito, niya matagal ko na rin gusto to eh. Hirono. yung masungit na bata. Ang cute-cute, di ba? Hirono. Kaya lang isa lang yung ganito niya eh. Hmm. Sana Mabenta kasi yung Hirono eh. Di bali pagdating sa sa Japan, makakuha tayo mga ganyan. Hindi naman Japanese ano yan eh, product yun eh. Bentahan yan dun. Panigurado baka mas mura. Ito cute din to eh. Totoo. Aray! Ito kayo, no? Yan. Hayaan natin ang Diyos na magpabago sa atin. Naiiyak siya. Kamaiyak there. Ano, mababaw ang luha ko. Kala ko kung bakit sumisingot-singot siya. Umiiyak na pala. Ay, naka. Kaya nakaka-manood din na to eh. Nakaka-antig. Kalooban talaga. Yan. Ayun na. Tapos ay pinapanood namin. Namugto yung mata ko. Paiyak siya na gusto eh. Babaw naman talaga luha ko. Lalo pag sa mga ganun. Sa pamilya, tsaka sa mga ganong eksena ng ng buhay, hindi naman kumbaga hindi naman kaila sa atin lahat tayo dumadaan sa mga ganong pagkakataon eh. Pagsubok. Lalo't may mga mahal tayo sa buhay na bigla na lang mawawala, ganyan. Yun yung mahirap eh, kasi parang nagsisisihan sila, no? Lalo yung ganong klase na aksidente. Aksidente. Diba? Kaya Panoorin niya sabi maganda. Paano magpatawad? Paano magpatawad si bida? Si Miles tsaka si Si Jose Manalo. si Jose Manalo. Nakaka-antig talaga. Actually, every year yan. Pinapanood talaga namin yan eh. Kahit naman nung mga bata pa kami eh. Inaabangan namin yung nila na yan, segment nila na yan. Kasi maganda naman talaga. Tsaka makabuluhan. Meron kang aral na Paano magpatawad eh. Kailangan talaga minsan patawarin mo muna yung sarili mo eh. Kung may nagawa ka talagang mga pagkakamali, pagkukulang. Kasi pag hindi mo kaya magpatawad sa iba pag ganun. Sabi nga, hindi ka pwedeng magbigay ng isang bagay na wala ka. Tama. So, yung pagpapatawad talaga, magmumula sa sarili mo, patawarin mo muna kung ano man yung mga pagsisisi mo na, di ba? Tama. Na ginawa. So, mahirap yung gano'n. Kaya lang, di talaga luluwag yung kalooban mo eh, kung hindi mo bubuklatin yung mga ganong bagay. Tsaka minsan, kailangan din talaga ng mga counseling yung mga ganon. Kagaya nung lumapit siya doon sa pare, di ba? Nagdasal siya. Dasal. Tsaka yun, yung pagdadasal talaga, minsan talaga nakakapagpagaang ng kalooban. Oo. Kaya nga sa kanya eh, di ba? Patawarin mo yung sarili mo, naging mabuti ka na bang ama. Kaya, kailangan maging mabuti ka muna ng tao bago ka maging mabuti sa kumbaga, Para madala mo rin, di ba? maibigay mo rin yung kabutihan na ganun. Ay, pero, ganun pa man eh, talagang ganun ang natin, ang buhay ng tao. Minsan talaga dumadaan tayo sa mga pagsubok. Parang nga lang eh, gulong ang buhay. Nasa atin lang paano natin naharapin. Tsaka paano natin dadali ng problema. Huwag nating hayaan ang problema ang magdala sa atin. Tayo dapat ang nagagawa ng natin. Kumbaga tayo dapat ang nagdadrive. Lalo't pag may edad ka na eh. Kumbaga, lahat yan nagiging parang nakikita mo lahat eh. Oo. Parang nababalance mo. Nung mga bata-bata ka, parang may nagawa kang ganito. Parang okay lang yan. Palalagpasin mo na lang. Para huhupa din yan. Parang ganun, di ba? Pero habang tumatanda ka, dun mo na-realize yung dapat may closure, di ba? Yung mga ganun bagay. Saka pag tumatanda na kasi, ganun mga edad namin, nagsisimula na doon na yung mga realization mo sa buhay eh. Tapos parang isip ko, ang bilis ng panahon. Samantala siyempre, nung nasa 30s ka, 20s ka, wala. Parang Enjoy malili talaga eh. Oh. Ngayon parang
kaya mas lalo kang magiging sensitive talaga eh. Sensitive. Mapat kasi simula pa lang, kalagitnaan pa lang. Medyo na ano na siya. Ako, hindi ko na ba napanood masyado kasi ayoko rin ng mga ganun eh. Parang, Nanonood siya pero nag-cellphone ah, habang nanonood. Pero pagdating ko pala kanina, tara, panoorin natin ano meron na. Inaabangan niya kasi namin. natapos na kasi yung series na pinapanood namin sa Netflix din eh. Black Mirror. Panoorin niyo rin, maganda rin yan. Ah, Medyo weirdo nga lang ano, pero maganda din. alam nyo ba guys yung ano, turo sa lahat ng parte ng Calgary, ang Northeast ang pinaka tapunan ng mga basura. Ginagawa ro tapunan ng basura. Meron talaga yung may mga walang control sa ano, na yun nga nakakainis din minsan eh. Kasi pag nagpipisyo ako, meron ako nadadaan ng bakanting lote. Yung mga gilid na yung Tinatapunan nila kasi. pinaka-ditch. Kita mo yung mga black bag, meron mga furniture, mga sofa, mattress, tinatapon na sa gilid. Actually, itong kapitbahay namin, may sopa dyan sa labas eh. Hanggang ngayon, nandiyan pa rin. May sopa sa labas, may upuan doon, tapos may mga timba. Parang ginawa nilang ano eh, squatter yung gilid na yun eh, no? Wala silang pakialam eh. Minsan nakakaano na i-report na lang, baka sabihin lagi yun ang pinagdiskitahan yung kapitbahay. Nangungupahan lang naman din sila lahat doon. Kaya lang, pangit sa community kasi makakita ng iba, pwede naman pala yun eh. Pwede natin tambak dito yun. Total, wala pa naman tayong pagtatapunan. Ganun yun eh. Yung iba, makakita mo dyan yung mga construction dyan. Mga kahoy-kahoy, makita mo mga nakatambak lang sa harapan o kaya sa gilid, Naiwanan. iniiwanan, ganyan. Minsan yung mga ano dyan, yung mga garbage bin, nakabaliktad. Kanina Tumatapon nga. yung mga ano, hindi man lang ayusin. Kanina galing kami sa galing sa Hidden Valley, Hidden Valley. Northwest. Ang ganda-ganda to. Sabi nga sa kanila pala, na ano, ang ganda doon sa lugar na yun. Tahimik. Hindi actually malapit pala doon sa atin. Kala ko yung Hidden Valley kasi Hindi alam mo yung Beddington, pag exit mo nun, ipapunta ka na ng exit ng Stony. Parang dati. kakaliwa ka. Imbis na pumasok ka doon sa atin. Diba pag ganun yan, pagpasok mo ng Stone. Doon ba? Maganda nga doon. Yung Beddington, pagpasok mo ng dire-diretso, Hidden Valley na yan. Nakita mo yung difference, parang di Northeast Calgary. Tsaka tahimik. Dami nga nagwa-walking din eh. Pero alam mo yung ang linis, aliwalas. Sabi nga niya, lipat na ba tayo? Mahirap din kasi magbenta ngayon, mahirap din bumili. Mas madaling magbenta. Mas madali magbenta yung Mahirap pagbili. bumili. Oo. Yun ang Kasi mahirap. kumbaga gaya namin. Ilang taon na kami dito. Pag binenta mo to, syempre kukuha ka ng bahay, mas mahal. Kaya sabi ko na niya, hindi, kung gusto mo lang naman. Sabi ko, hindi na, okay na tayo dyan. Yung din namin kasi nung bumili kami rito talaga ng bahay, itong area na to. Halos wala pa talagang bahay. Hindi naman na-expected na magiging ganon. Pero Tapos ang kalat. kung sakaling makakabili man, malamang mga Northwest, di ba? O kaya Southeast. Ang problema naman kasi, trabaho natin. Okay Ako, lang. kung magno-Northwest, pabor sa kanya, mas malapit. Kailangan may isang papaboran kasi kung lagi na lang i-consider natin yung pinanggalingan natin tsaka doon sa Kaya nga, actually, nung trabaho. kumuha kami ng bahay, yun din naman namin eh. Yung nasa in-between. Hindi, nag-ano na rin kasi ako na sabi ko nga baka after ng bakasyon talagang maghahanap na lang talaga ako ng ibang trabaho kasi medyo delikado na rin talaga doon sa amin. Sobrang yung alikabok, yung chemical na Dati pa niya naman gusto, kaya lang talagang hindi ko lang maiwanan kasi nga hindi niya maiwanan bukod sa, syempre, sinasahod niya maganda. Oo. Hindi niya basta maiwan. Sabi ko, di ba naman sa mababa? Kasi saka ako ganyan na, minsan sakit ng likod niya, lalo pag pagod na pagod, talagang, iba yung sakit ng likod niya, minsan masakit ang tuhod. Tapos yung makikita mo yung mga kasama mo, mga ninigarilyo, mga patambay-tambay, ikaw pagod na. Parang minsan nakakainit din ang ulo na Yung pagod ka na tapos ganun ka makita mo, nakikita. ganun lang sila, ganun. Pag ginaya mo naman yung style nila, parang tatama rin ka naman. Siyempre. Ang hirap naman ng ganun. Kasi hindi naman ganun yung style mo, di ba? Hindi naman ganun yung trabaho mo eh.
Ganun. Minsan, gusto mo naman magreklamo na ganun. Yung pagre-reklamuhan mo, ganun din yung style. So, parang wala lang. Tsaka, hindi rin naman pinapansin. Wag na lang. Kaya Hindi, kasi, ang main thing talaga nun is yung yung health. yung health talaga ang number Unless one. kung gaya nun, hindi ka naman, nung nasa opisina ka, pwede. Hindi ka naman laging nasa loob. Pero ganyan, ikaw yung mismo mong gumagawa. Hindi, nung ako gumagawa ng mga paperworks, ako pa rin sumasama sa loob eh. Kasi nga, wala yung supervisor o pumapalit. Yung supervisor namin kasi dati, yung pinalitan, actually, siya yung sumasama doon sa nagpe-paint. Silang dalawa lagi. Tapos ako nun, na, kumbaga, parang substitute lang ako nun. Kumbaga, sinusubukan niya yung style na baka pwede pumasok na ganyan. Baka umubra, doblehin ko na yung tatrabahuin nito, ganyan, o triple na. Parang multitasking na nangyayari sa akin. Umuubra. So, naupo na lang siya ng gusto. Kaya, pero ganun pa man bahala na siya doon sa diskarte niya. Kaya nga sabi ko, gusto mo talaga umalis dyan. Mag-focus ka pagbalik natin galing bakasyon. Pero ako, wag mong anuhin na yung sa sahod, kung tutuusin. Kasi kapag inintindi niya yung sahod, hindi basta-basta makakakuha ka ng ganun eh. Unless, kukuha ko talaga ng paint job na, kaya lang, yung chemical nga kasi, Hindi tsaka nga yung iniiwasan mo yung amoy. sa umpisa pa lang, mali na talaga yung diskarte doon sa, sa building eh. Dapat nakaiwala. Kasi, tagal ko na rin nagbablast ng mga tubo. Sa Korea pa lang. Sabi nga niya, nung nasa Korea siya, anong year yun? 2006. 206. Oh. Hanggang 2009. Mas advanced pa yung technology namin doon kaysa dito sa Canada. Yung gamit nila. Yung mga gamit namin doon, taka yung system na ginagamit namin. Hindi ka na magpapala ng buhangin. Pagbira mo ng buhangin, lahat yung bumababa na. Tapos may tangke kami doon sa ilalim. Doon na pupunta. Sasalain na yun doon. Tapos re-recycle nila, akit ulit doon sa taas. So kahit mag-blast ka maghapon, di ka mauubusan ng buhangin. Sa amin, nauubusan eh. From year na yon, tapos ngayon, 2025. Nung nagbablash siya noong 2023, pinapala pa nila yung mga buhangin. Papalain mo, mano-mano. Sa Korea daw, lahat talagang lalo Tapos siguro yung paint booth namin doon, pagpasok mo na, magpipintura ka na, tapos pagkatapos magpintura, pipindutin mo lang. Automatic na yan, papasok na sa oven. dito, tutulak. Dito, habang nagpipintura ka, bukas yung oven. Niluluto na kayo pare-pareho. Init. Ay, init. Dahil mo pa yung nag-basketball nakakailang t-shirt nga ako Wala pang summer yun. Wala pang sabi nga niya, ramdam niya na kangina. Medyo presko pa nga kasi, plus 12 lang, di ba? Pero balik tayo doon sa topic nga na na nagiging basurahan na talaga tong lugar ng Northeast. Ang dami daw talaga. Pati sa balita ngayon magkakaroon ng ng parang policy na kapag nahuli is $250. Kulang ko yun. Dapat nataasan pa nila eh. Second offense yata parang 1,000. Tapos parang meron na siyang warning or Kasi iba siguro ayaw magbayad ng magano ka sa dumpster. Lalo kung malalaki. Kasi makikita mo yung mga mga lalaki, sopa, yung mga sopa cabinet, na yung mga Magkano lang naman, magbayad ka ng magkano kung wala kang malaki sa Meron naman kasi rito na di ba yung junk removal, babayad ka lang, sila na magtatapon. Kung magpapalit man, ibenta na lang o kaya pamigay na lang kaysa itapon. Kasi rin yan dagdag din sa landfill dyan tsaka sa mga natin, diba, sa waste. Kasi may mga ibang naghahanap or benta mo ng mura kaysa itapon. Nung pinamigay nga namin yung ni Jonas yung table, computer table niya, saglit lang pagkalabas lang Mga gamit na iniwan natin dyan, lalagyan mo lang free. Nilalagyan lang namin ng free. Saglit lang, wala na. Kaysa ba itapon, tapos gaya ng mga tinatami. Ikaw, kahit sabihin mo na yung speaker na binili ko may multo, nilagay namin free. Nakabike pa yung kumuha. Ang galing nakabike Nilagay niya sa niya dito, tapos yung sa karga niya. Sino nag-comment doon? Ayos. Naka-speaker na, may libreng multo pa. May libreng multo pa. Pero at least, di ba, magagamit ng iba. Kaysa bebenta mo, kung wala namang pambili ng mga tao or di ba? Sayang, siyempre merong mga nag-start na family
Okay, mga damit na, ang dami namin dinodonate ng mga damit. Dadal namin sa Goodwill at saka sa Value Village. Oo. Kasi kaysa magtapong ka. Pero ano naman yun, pinipili namin yung talagang maayos pa. Yung iba pinatatrabaho ko kasi napipinturahan lang eh. So, sayang naman yung, kung bibili ako ng bago. So, pagdating ko, palit na agad nung pantrabaho. Minsan, pag talagang madumi na, tapo na. Ganun talaga. Kasi yung pintura na talaga kahit yung pantalon niya, pag nalagyan ng pintura, tumitigas Epoxy talaga kasi eh. yun, epoxy. So, Kahit yung mga medyas na, disposable eh. Minsan mga ilang gamit na pag nalabahan, okay pa. pag nalagyan, tinitigas Pag talaga eh. nalagyan, ay, wala na, tigas. Kahit anong gawin mo laban, hindi na mawawala. Wala, tapo na. Tapos nung isang araw, suot-suot ko yung maong eh. Sabi ko, parang malamig. Pagkapako, wasak na pala yung puwetan. Ay, naka. Eh, ikaw ba naman eh. Kahit ano yan, huwag mo mga tapo, pwede ba yan? Hindi kasi siyempre, dito naman, hindi naman kaila sa mostly mga immigrant talaga na nagko-concentrate dito sa Northeast eh. Yeah. Ang daming mga immigrant dito, halo-halo na. So, yung mga, natin, yung mga Canadian na rin yung iba dun, di ba? Mga Canadian. dito naman Oo, yun dito na. Kumbaga, nadadala pa rin natin yung mga pag-uugali natin na galing sa ating mga bansang pinanggalingan. Pero hindi naman lahat. Hindi naman lahat, syempre. Meron lang may maliligaw talaga. Kasi dami ba naman ng tao na dito sa Northeast? Buti nga medyo nabawasan na kasi dati talagang asin cabinet. Makita mo nilalagay sopa. Paano ngayon napupuno na ng mga bahay? Napupuno na ng bahay kaya dumadami rin yung basura. Kaya yung sa iba makikita, oy, bakante. Tapon. Kaya kailangan maging yung disiplina ba? Yun yung kailangan natin eh. Kasi syempre lumipat tayo dito sa bansang to para kumbaga tayo doon sa batas nila. Sumunod tayo sa mga kultura nila, sa batas Disipline nila. lang naman yun. Disiplina lang yun. Basura, syempre, tapon mo sa basurahan, huwag mo Hindi, itapon. makita mo yung mga naglalakad, minsan kumakain, nakagis na lang dyan, naninigarilyo, tapon na lang dyan. Mahirap yun. Lagay nyo sa bulsa nyo, kumbaga maganda, di ba? Natutuwa tayo pag pumunta tayo ng mga bundok, yung mga, kahit nga dyan sa lake, sa river lang dyan eh. Matutuwa ka, di ba? Malinis. Makakita ka, may mga nagka-camp, may mga gulong-gulong na lumulutang. Ayaw na natin makita yun dito, di ba? Huwag na natin dalhin yun. Kaya sana maging tama yan, lagyan ng nila na fine para hindi na dumami pa. Lalo lumalaki ang populasyon ng Calgary, lalo dito sa Northeast. So, yun lang naman. Grabe na ang hangin sa labas. Lakas ng hangin, no? Buti na lang, nakauwi na tayo. Hindi. Ayoko pa maniwalang mag-i-snow kasi ganda-ganda ng sikat ng araw. Ayaw mo niwala sa ulo mo, sakit na nga ng ulo mo. Pero kagabi, before pa lang, ulo ko, hindi talaga makatulog. Dahil ko pa yung sinabunutan pag-gising ko. Kaya lalong lakas maglagas ng buko eh. Ay, sakit talaga. Hindi ko mahanap eh. Kung ganito yung buhok mo, maganda. Ikot ako ng ikot eh. Yan. Pang-Krista. Cute. Mabuti kasi may buhok eh. Ako naubos na. Ayun. Ito isa. Ang gaganda eh, di ba? Tuntua ako sa mata nito. Masungit eh. Masungit pero Siya yung cute. pinakamura magbenta eh. Tama. Sa ilan naman guys, ay chika lang naman sa inyo yung mga ganap dito at saka yung pinanood nga namin. Panoorin nyo rin. Medyo, kasi ngayon eh, Holy Week, kumbaga parang mag-reflect tayo sa buhay na meron tayo ngayon. At saka sa mga nagawa natin, mga kasalanan, ganyan. Yeah. So, before naman matulog sa gabi kung may nagawa kang pagkakasala, syempre dadasal mo talaga lagi yun. Kahit mga simpleng nakaisip ka ng masama sa kapwa, kasalanan pa din yun. So lahat yan, pagpatawad natin. Hingi natin ng patawad. Ba't dumiting ka sa akin ngayon? Parang, Ano sinasabi ikaw? Sinasabi ko lang. Ayun ako. So paano guys? Maraming salamat. Ay pala, shoutout pala namin si Si Ate Nora, tsaka si Kuya June. hello sa Nag-message inyo. siya. Salamat. Salamat sa pag-follow sa aming page at saka pag-add sa aming account sa Facebook. Tama. Thank you sa support sa aming channel. Ah. So paano guys? Maraming salamat. Ingat kayo lagi. See you in the next vlog.